Sinabi ng China Coast Guard na pinaigting nito ang mga pagpapatrolya sa mga katubigang teritorial ng Baho de Masinloc at pinalayas umano ang barko ng Pilipinas na nagsasagawa daw ng mga iligal na aktibidad na lumalabag umano sa karapatan alinsunod sa mga batas at regulasyon ng China. Alamin ang buong detalye mamaya. Philippine vessel, this is the China Coast Guard. Habang inihayag naman ng isang maritime law expert na pinipilit ng China na baguhin ang kaisipan ng mga Pilipino hanggang sa tuluyang maisuko ng bansa ang mga isla at bahura, at kapag nangyari anya iyon ay magiging hostage na ng China ang Pilipinas. Sa isang pahayag na inilabas ng China kanina, sinabi ng China Coast Guard na pinaigting nito ang mga pagpapatrolya ng mga tagapagpatupad ng batas sa mga katubigang teritorial ng Baho de Masinloc at itinaboy ang barko ng Pilipinas na sangkot umano sa mga iligal na aktibidad na lumalabag umano sa karapatan alinsunod sa mga batas at regulasyon ng China. Philippine vessel, this is the China Coast Guard 3301. You have entered the territorial waters of Huangye Dao of the People's Republic of China. Please comply with relevant international conventions and relevant laws and regulations of the People's Republic of China. Sail according to law. Sinabi ng China Coast Guard na ang ganitong mga pagpapatrolya ay naglalayong palakasin ang maayos na pamamahala ng mga kaugnay na katubigan at matatag na pangalagaan ang soberanya ng teritoryo at mga karapatan at interes sa karagatan ng China. At sa kamakailang interview naman ay inihayag naman ni maritime law expert Attorney J. Batombakal nais din anya na baguhin ng China ang kaisipan ng mga Pilipino hanggang sa maisuko umano ng Pilipinas ang mga isla at bahura, at kapag nangyari anya iyon ay magiging hostage na ng China ang Pilipinas. Itong exclusive economic zone, wala rin yan bago nag-umpisa yung UNCLOS negotiations. Ang nag-propose niyan ay yung mga developing countries, particularly from Africa at saka South America. Kasi during that time, this was 1970s, lahat sila, mga former colonies. Okay? At saka lahat sila, developing states, they did not have the technologies for fishing, for petroleum. So, ang kinatatakutan nila is kung hanggang territorial sea lang ang pwede sa mga estado, tapos the rest is high seas, open to all, baka naman maisahan sila ng mga advanced developing countries na kukunin ng mga yon yung kanilang yung mga pangisdaan at mga resources na malapit lang sa kanila. No? All they need to do is stay out of 12 nautical miles. Yung mga developed states, mga maritime powers, sabi nila, okay, kung yun yung interest nyo, okay sa amin, we will recognize your rights to these natural resources, basta payagan nyo kami na magpatuloy na magdaan dyan, mag-exercise nung freedom of navigation. So, the Philippines, in fact, isa tayo dun sa mga nauna na nag-declare ng exclusive economic zone kahit hindi pa tapos yung negotiation sa UNCLOS. Sabi natin, oh, that's a very good idea. Let's declare an EEZ. Kaya yung ating EEZ decree, PD 1596, 1978 yun in-issue. Nung time na yun, kasama natin ng China na nag-push for this concept, recognition ng EEZ. Kasi developing din ng China nun. Okay. No? We were part of the group of 77. Unfortunately, nagbago yung situation ngayon. China ngayon is a maritime power. Di ba? So ngayon siya, ayaw niya na ngayon ng EEZ. Biglang wala tayong EEZ ngayon para sa kanila dahil sa kanila daw itong lahat. Siyempre, ang pinaka-source ng problem natin dyan, yung China, kiniklaim niya itong halos yung buong South China Sea, itong 9-dash line nila. No? And that is only, parang sila lang ang nagsasabi na sa kanila daw yan. Yung 9-dash line, ang nag-research dyan ay si Bill Hayton. Meron siyang libro na nilabas. No? Kasi lumabas lang yan noong 1947. Actually, 11 dashes siya noon eh. No? Meron pang dalawa dito sa Gulf of Tonkin, no? Between China and Vietnam. Binura nila yon nung nanalo yung Vietnam sa Vietnam War. Dahil China yung nag-support dun sa mga North Vietnamese, parang agreement nila, sige, tanggalin natin yung... Even before this year, mataas na yung tensions natin, no?
Dahil simula nung 2022, 2023 lalo, dahil ang government ay nag-decide na maging transparent na kung ano nangyayari dito. Ipaalam na. Dati, tinatago din eh. Oo. Pero ngayon, ang opposition is dapat alam ng tao kung ano nangyayari dyan talaga, no? Yung mga sunod-sunod na mga insidente dito, no? Parang naging mas serious at hanggang umabot na nga na, yan, water cannon tayo, binangga tayo, tapos inatake yung isang Philippine Navy contingent tong 2024. Parang manifestation yan na yung itong tensions at conflict na to, hindi na siya isolated sa dagat. Kumbaga, umahon na. Okay. No? At ngayon, parte ito ng parang information warfare. No? Alam naman natin, dahil sa Transparency Initiative, nalalaman ng ating mga tao kung anong nangyayari. No? Pinapakita na nag-escalate, no? Yung information operations nila. Nakita na nila na, oops, masyado nang marami yatang nalalaman ng mga Pilipino dahil nakikita nila lagi, pinapakita lagi ng gobyerno. So nakita nila na ang isang dahilan kung bakit nangyayari yon ay si Commodore J. Tariela. Kaya pinag-initan nila ngayon na kailangang para mawala yan, Man-neutralize. kailangang ma-neutralize yung source ng information. So yun, napag-initan siya. Yung sensitivity talaga nila. No? And I think it is parang to be expected yan dahil napaka-authoritarian ng kanilang setup. Ayaw nila na pinagtatawanan ng kanilang gobyerno, lalo na yung kanilang mga liderato. No? Para sa akin, kaya ayaw nila yon kasi nga, authoritarian, kailangan sila yung Strong man. strong. Big Oo, boss. no? Hindi pwedeng hindi ka pinapansin o minamaliit ka ng mga dapat nadidiktik mo. No? Okay. Nakita na nila yon. So, kaya ganun yung, kumbaga yung galit nila. Kasi, masyadong nangangahas ang mga Pilipino kung, I think alam din ng China na kung gusto mo talagang long-term and effective solution dyan, baguhin mo yung kaisipan ng mga tao. Para Okay. hindi mo kailangan makipaglaban. No? Bayaan mo na lang na isurrender ng kusa ng Pilipinas. Wala silang gagastusin, walang dadanak ng dugo, tapos magiging permanente pa kasi nabago mo na yung kaisipan ng mga tao. Okay. Yan. Kaya napakahalaga ngayon na alamin natin kung ano talagang karapatan natin, kung ano talagang position natin, alin ang atin. Kasi malaki yung stake natin dito eh. Mga almost 30% of our fisheries come from here. Yung potential natin for petroleum resources and mineral resources nandito din. Tapos, trade, no? Yung nabanggit mo kanina, daanan talaga yan, no? Yan din ang link natin eh. Para sa, kaya tayo nakikipag-trade with other countries in the world, nagdadaan lahat yan eh. Tapos ngayon, even yan, yung internet natin, dyan nagdadaan yung mga signal through the cables. So pag nawalan tayo ng control dyan, o kaya nanalo ang China na sa kanya lahat yan at under absolute control nila yan, ibig sabihin, hostage tayo sa kanila.